Sa gitna pa rin ng tensyon, sa gitnang silangan, lumutang ang isang litrato sa social media na isang grupo ng lawmakers, cabinet secretary at contractors. Ito palang big time na contractor, congressman ay kinasal ang kanyang anak at dinala ang 170 na guests sa Florence, Italy at sinasabing all expenses paid. Grabe talaga itong mga lawmakers na to, contractor at cabinet secretary. Grabe talaga. Itong big time na contractor, congressman ay asangkot din sa flood control at ghost project at sinasabing malaking salapi ang dinambong sa ating mahal na inang bayan. Makikita rin sa litrato itong dating kongresista na nag-resign na at sinasabing di umano ay nahuli na sa Europa at sinasabi anumang oras o anumang sandali ay dadalhin dito sa Pilipinas. Grabe, ano? At ito rin isang top cabinet secretary na hindi talaga pumapayag na tanggalin ang excise tax sa crudo gasolina at sinasabing babaan din ang VAT na from 12% to 10% at tanggalin ang 2% malamang para makatulong sa ating mamamayang nagdarhob sa gitna nga ng giyera, sa gitnang silangan at iba pang mga lawmakers na nagsama-sama sa isang marangyang kasal sa Florence, Italy. Grabe talaga itong mga mandarambong sa ating mahal na inang bayan sa gitna talaga ng nangyayari sa gitnang silangan, sa patuloy na magtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at itong mga walang hiyang magnanakaw sa kaban ng bayan talagang nagyahay-yahay lang sa Italy talagang grabe. Hindi rin ito nabalita sa mainstream media pero nag-leak na sa social media at nakita ang pagmumuka ng mga walang hiyang magnanakaw dito sa ating mahal na inang bayan. Grabe talaga ang rangya na sinasabing itong contractor na kongresista talaga na talagang sinasabing siya ring nagbibigay ng mga sinasabing salapi sa kanyang mga kasama sa mababang kapulungan at ilang mga senador. Grabe, ano? Kasama rin itong isa sinasabing isang cabinet secretary na nagpapasasa sa ating salapi ng bayan. Grabe, nakakalungkot. Kailan tayo matututo ang mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz, nasanay sa darating na eleksyon sa 2028. Tandaan nyo mga pagmumukhang ito na hindi na dapat makabalik pa sa anumang tungkulin sa gobyerno, mapa sa Kongreso, sa Senado at sinasabing sa kabinete ng susunod na presidente na ating mahal na inang bayan sa 2028. Talagang grabe. Kung di talaga tayo magkakaroon ng pagbabago dito sa ating mahal na inang bayan ay wala nang mangyayari sa ating mahal na Pilipinas na talagang lugubok na sa kahirapan dahil sa mga tiwaling politiko na nakaupo sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.